Kami po ay mga pulis na nakatalaga sa KOJC Davao at nais naming ilahad ang aming mga saloobin ukol sa kasalukuyang kalagayan ng mga pulis na naka-assign sa Davao. Kaming mga pulis ay maingat na sumusunod sa inyong mga utos na malinaw na may halong politika. Napapansin namin na ang mga aksyong ginagawa namin na ayon sa inyong mga utos ay hindi naaayon sa aming kalooban o sa batas. Bilang resulta, nagiging paksa kami ng panlalait at marami ang kumukwestiyon sa aming kakayahan at ginagawang biro ang aming propesyon. Nag-deploy kayo ng libu-libong mga pulis na nagugutom at nauuhaw sa ilalim ng matinding init. Hindi niyo man lang kami binigyan ng sapat na comfort rooms na para sa lahat. Nakakalungkot na makita ang aming mga kapwa pulis na natutulog sa sahig matapos utusang magbantay buong araw. Pinayagan niyo pa ang mga sibilyan na magsuot ng police uniform at magsagawa ng drills sa loob ng KOJC compound na malinaw na paglabag sa Article 179 ng Revised Penal Code. Nakababahala na ang isang pulis ay nailalagay sa ganitong sitwasyon kung saan ang pagsunod sa utos ay sumasalungat sa batas at etikal na pamantayan. Ang mga utos na ibinigay sa amin ay tila may halong politika, walang tamang basehan at hindi nirerespeto ang mga batayang prinsipyo ng ating lipunan. Lalo na ang paggalang sa relihiyon, karapatang pantao at personal na privacy. Malinaw na labis ang paggamit ng puwersa kung libu-libong pulis ang itatalaga para lang arestuhin ang isang pastor na hindi naman armado. Bilang mga tagapagpatupad ng batas, kami ay nanumpa na pangalagaan hindi lamang ang letra, kundi pati na rin ang espiritu ng batas. Kabilang dito ang pagtiyak na ang aming mga aksyon, kahit pa sumusunod sa utos, ay hindi lumalabag sa mga karapatan at dignidad ng mga taong aming pinaglilingkuran. Mahalaga ring mapanatili namin ang aming integridad dahil ito ang haligi ng tiwala ng publiko sa amin. Nakakabagabag na ang isang pulis ay mailalagay sa posisyong maaaring makita bilang walang kakayahan o katawa-tawa, hindi dahil sa sariling kasalanan, kundi dahil sa pagsunod sa mga utos na mali o labag sa batas. Ang sitwasyong ito ay nagdulot ng hindi kinakailangang kahihiyan sa mga pulis na sangkot at sa kasamaang palad na kapagpabawas ng respeto at tiwala na dapat sana'y ibinibigay ng publiko sa aming hanay. Kami ay naniniwala na ang bawat direktibang ibinibigay sa amin ay dapat nakabatay sa batas at paggalang sa dignidad ng tao. Mahalagang hindi kami mailagay sa posisyon na kailangang pumili sa pagitan ng aming tungkulin na sumunod sa utos at aming tungkulin na panatilihin ang batas at etikal na pamantayan. Kami ay magalang na humihiling na pag-aralan niyo po ang bagay na ito at isaalang-alang ang epekto ng ganitong mga utos sa moral at reputasyon ng aming hanay. Umaasa kami na sa ilalim ng inyong pamumuno, magkakaroon ng mga hakbang upang matiyak na ang lahat ng utos ay malinaw, naaayon sa batas, at nirerespeto ang karapatan at dignidad ng bawat isa. Pulis tayo ng sambayanang Pilipino, hindi tuta ng kahit kanino.